Okay, isang maligayang Pasko po sa ating lahat, mga kabiyaya. Merry Christmas. Good morning po, Pakisman. Good morning po Merry sa lahat. morning po, Good Pastor. morning, Pastor. Merry Christmas sa lahat. Charito Day po. Good morning Merry po, Christmas. Pastor. At sa lahat po, Merry Christmas. Okay, isang maligayang Pasko po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, mga kapwa ko Pilipino na nasa ibang bansa rin, mga nag-a-abroad. Isang mapagpalang gabi po sa inyo, no? Okay, this is it, Pansit, our last day of our simbang gabi. Pumalakpak sa Panginoon yung mga nakakumpleto. Yeah, palakpak. Pati yung kambing dito, naka-attend din. Yan. Okay. Okay, so sa mga napag-aralan natin, ito na yung pinaka-kumpleto. Okay? Kumpleto ang pinakahuling mensahe ng Pasko ngayong Pasko 2024 dito sa The Bride of Christ TV. We celebrate Christmas for almost 7 days sa mga naka-attend sa loob ng 7 araw na nakipagpuyatan sa umaga. Iba rito, no? 4:30 pa lang nandito na yun, no? Nauna pa sa akin, eh. Ang saya-saya naman. Kasi nga, lahat tayo ay nagmamahal sa Panginoon at make sense naman yung ating mga ginagawa. Okay, so 4 days tayo nag-aral. Puro junk food yung mga pinagkakanan natin within 4 days but the 3 consecutive days, no? Kung titingnan natin dito sa ating listahan, yung folk Christmas, napag-usapan natin yan. Mga common na mentality ng Pasko, tapos yung origin ng Pasko pala ay pagan, ano? Pati yung mga Christmas decors. Pati si Satanas, Santa Claus pala. Ay, Jesus, ba't ko nasabi Satanas? Satan Claus, ano ba? Santanas, Santa Claus. Ay, yun pala yun. Ano pa ba? The true exact date of Christmas, September pala eh. Hindi naman December. Kasi paano mangyayari yung December? May mga malamig yung ano. Diba? Pinanganak si Kristo, yung mga pastol na andun sa parang nanginginain yung mga... Kung yelo yun, di mga tupa naghahalo-halo. Nakakita ba kayo ng tupa kumakain ng yelo? Naghahalo-halo, no? Christmas, alam nyo na, September yon, okay? Kaway-kaway sa mga pinanganak ng September dyan at saka October. Yan. Ka-personality natin si Jesus, Nyek. Di naman. Okay, so, should we celebrate Christmas? Kailangan ba natin celebrate ang Christmas? So, practically, bahala kayo. Baka mawala ang kabanalan nyo, no? Yung mga ayaw mag-December. Jesus. Ay, mga ayaw ng mga Pasko, na yung mga dyan, masyadong panatiko sa religion, ayaw ng Christmas. Bahala kayo, basta kami, masaya kami, kayo. Mabuhay kayo sa lungkot. Pero buong mundo nagdidiwang sa pagiging panatik mo sa pagiging religion mo, no? Jesus! Okay na. So, okay na. Nalait na natin sila. December 24 today, the true message of Christmas. Ano ba ang totoong mensahe ng Pasko? Okay? Kasi nga, maraming, mga message of Christmas hindi naman kompleto. Sige, manalangin na tayo, mag-pray tayo. Pray. Salamat po, Lord, sa umagang ito na kami, Panginoon, ay patuloy mo, Panginoon, sinasamahan sa magitan, Panginoon, ng iyong banal na salita at sa iyong Santong Spiritong banal. Panginoon, dalangin ko po sa umagang ito, Lord, huwag niyo pong hayaang magkaroon ng problema, technicality. 7 araw na po namin
At pangalawa, Lord, patuloy na suporta, Panginoon, sa nagtuturo, Lord. Itago mo ko sa iyong harapan, yung boses mo, yung mensahe mo ang marinig. Wag ako, Lord, kayo ang maitaas. Lord, ibibida kita. Pinapangako ko ngayong umagang ito, Panginoong Yesus, ibibida kita sa mga taong nakakapakinig ngayon, Lord. Dahil, Panginoon, ito ang araw, Panginoon, Lord God, ng iyong kapanganakan. Ipapahayag ko sa kanila, Panginoon, kung gaano kadakila ang iyong ginawa, Panginoon, Lord. Bidang-bida ka, Panginoon, sa channel na ito. Ikaw ang matataas, hindi ang sino mang pastor, sino mang tao, Panginoon. I declare, Lord God, pati ako, Lord, ibaba mo, kayo ang maitaas. Wala akong ipinagmamalaki, Panginoon, kundi kayo lamang, mensahe mo lamang, ang iyong kadakilaan, Panginoon. Dadakilain ka namin sa oras at araw na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Glory to Him alone, all by His grace, in Christ alone, by grace alone, by faith alone, to Him by His glory. Wala tayong pagmamalaki. Okay. Okay, so the true message of Christmas. Ano ba talaga? No, tingnan nyo, no? Agaya nito, no? Bakit ba tinawag na good news ang senaryong yan? Yung nasa Belen. Diba? Paano ba nangyari yon? Okay. Okay. Kagaya nito, no, bakit tinawag yan? Yan, Belen, ano yan? Anong, para saan? Di ba? Okay. So, ang tanong kasi dito, no, bakit ba si Jesus ang pinakadakilang regalo? Tinan nyo, no, lagi lang binabanggit ng ibang born again din o mga ngaral din na si Jesus daw ay regalo. No. Kung si Jesus ang regalo, ano ngayon? Anong silbi niyan? Ano ba ang purpose niya, 'di ba? Tandaan nyo, pinanganak si Jesus, ano ngayon? Ano silbi nun sa iyo? 'Di ba? Ano sense? Ano ang pinaka-sense niyan? Okay? Okay. So, meron pong binabanggit ang Biblia na kumpletong istorya ni Christ, kumpleto, no, from the beginning to the gospel, okay? At patutunayan ko sa inyo na ang Biblia ay kumpleto kung marunong lang tayo makinig. Sabi ko nga sa vlog, no, ano ba sinasabi ko sa vlog? Kung malawak ang unawan, di sarado ang pag-iisip, ipagpapatuloy mo ang videong ito. O diba? May ganun ako. Di sarado ang iyong pag-iisip. Panonoorin nyo ang videong ito, lalo na yung mga nasa YouTube. Listen carefully, okay? This is the true message of Christmas. Pinaka-accurate na mensahe na narinig ko sa tanang buhay ko na pinahayag ng Panginoon sa akin regarding sa Kanya. Nasaan nakasulat? Nakasulat po siya sa Colossus chapter 1 verse 15 to 23. At sa awa at biyaya ng Diyos, nahati ko na siya sa apat. No, verse 15 to 17 ang kanyang identity o ang kanyang tunay na kulay, yung verse 18 to 19 ang kanyang identity. Okay, ang kanyang ginawa naman para sa iyo. Alam nyo, no, marami mga nagtuturo ng about kay Christ. Lalo na yung mga Assemblies of God, no? Magtuturo sila ng storya ni Christ, pagka-Diyos lang ni Kristo. Pero hindi tinuro dito, ano ba yung ginawa ni Kristo sa iyo, no? At saka ano yung mapapala mo doon sa pagkapako sa krus, 'di ba? Kasi dapat naging malinaw sa atin, ano napala ko doon sa krus, ano ba napala ko doon? Madalas sa mensahe sa mga simbahan, kagaya niya sa Katoliko, no, lagi nakapako si Kristo, no. Ano 'yun? Para saan 'yun? Ano benefit nun sa akin? Dapat kasi natin maintindihan na hindi na isulat ang Biblia, lalo na ang bagong tipan, kung walang benefit sa iyo. Ito mga tuno, puro si Kristo ay Diyos na nagsakatawan tao, tapos siya ay nangaral, pinanganak sa Bethlehem. Hallelujah, praise the Lord. Puro ganun ang mga pinagtuturo. Hindi man lamang tinuro ano ginawa ni Kristo sa iyo, ano benefit no.
Okay? At saka paano mo tatanggapin? Saan sa Bible na paano mo siya tatanggapin? Hindi malinaw eh. Linawin natin ngayon, okay? Linawin natin na. Okay, may awa ang biyaya ang Diyos sa atin. Okay, una, simulan na natin, from verse 15 to 17 ng Colossus chapter 1, ang kanyang tunay na kulay, the true color of Jesus. Basahin natin, Colossus chapter 1 verse 15, si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Okay? Siya ang panganay na anak at pangunahin saan daw? Sa lahat ng mga nilikha. So ayon sa verse na yan, na si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Naturally, ang Diyos po talaga ay hindi ko nakikita. Dahil syempre, espiritu yun no? Pero ayon sa verse na yan, kung gusto mo makita ang Diyos physically, means, nakikita talaga ng iyong mga mata. Si Jesus, ang the best, ang pinaka, dito. Pumalak pa nga sa Panginoon ng mga gusto ang gustong makita si Jesus. Yan, gusto niyo makita. Yan, okay. Kung gusto niyo makita si Jesus ngayon, kailangan niyo munang mategi, no? Gusto niyo ba mategi ka agad? Wag muna. Wag muna, mga tol. Wag kayong ganyan. Wag muna. Alam kong gusto niyo na makita si Jesus, sabay-sabay na tayo sa rapture. Wag munang wag magkakakain ng baboy ngayon, mapaaga makita niyo si Jesus kagad. Okay, Edwin, puro ka na mga kalokohan eh. Seryoso ka na nga. Sige Sige, verse 16. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ng lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi. Pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. So si Kristo pala ay creator. Manlilikha pala siya. So ibig sabihin, hindi ordinaryo tong si Jesus, no? Hindi lang siya, biro mo, pinanganak sa sabsaban. Yung pala, ang origin niya, bago sa sabsaban, bago ipinaglihis ni Maria, bago ang lahat, ito yung origin niya. Creator pala siya. Totoo yung sinabi ni Jesus nung araw, na ako'y si ako na. Okay? At sabi ng mga sabi ng mga Pariseo, hindi ka pa, wala ka pang 40 anyos, wala ka pang tamang gulang, 40 years namin tinayo itong templong to, tapos tatayo mo lang ng 3 araw. Tapos sinabi ni Kristo, bago pa si Abraham na andun na ako, muntik na siyang batuin, Yung mga Pariseo, galit na galit, Galit na galit yung mga pikit, yung mga inggit. Grabe, no? Hindi nangyari. Hindi pa kalooban ng Diyos na mamatay si Christ. Okay, continue natin. Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob at nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Okay. So basic, ito mga tinuturo ng mga simbahan regarding sa pagka-Diyos ni Kristo. So ano ba ibig sabihin na siya ang una sa lahat? Meaning, bago pa nilikha ang lahat ng bagay ay naandun na si Kristo. Nag-e-exist na siya bago pa nilikha ang sansinukob. At yung sinasabi diyan na ang buong sansinukob, yun yung sinasabi, ang buong sansinukob ay nanatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya, meaning hindi nag-e-exist ang universe, ang buong planeta, ang lahat ng mga nakikita niyong created things, lahat ng nakikita niyo, gawa ng Diyos yan, gawa niyan. Yung pala, more specifically, yung Diyos na yan ay si Kristo mismo. Di natin napansin nyo, kala nyo, Diyos Ama, hindi si Kristo yung nag-create. Sa 3 persona ng Diyos, si Kristo ang creator doon. Siya yung pasimuno ng pag-create ng universe. Ayon dyan kasi tinan mo,
lahat ng planeta na nasa mundo ngayon ay hindi nag-e-exist kung walang Kristo. Without Christ, hindi mag-e-exist yung mga yan. Oh, yan yung eksaktong sinasabi sa verse na yan. Yan ang sinasabi ng banal na spirito regarding dyan sa verse na yan. Sino bida sa verse na to at sa mga sinasabi ko ngayon? Si Kristo talaga. Kaya nga sinabi ko kay Kristo kanina, nananalangin tayo, Panginoon, ibibida kita ngayong araw na ito. Itataas kita sa mga tao nakikinig ngayon. Okay? Okay, so maliwanag sa tatlong mga verses na yan. Colossians chapter 1 verse 15, 16 and 17 na nagpapakita na hindi basta tao si Kristo. Okay? Ano siya? Oh. Anghel. Anghel ba siya? Sus. Meron bang anghel na gumagawa, nagki-create? Ang anghel created being din. Paano nangyari yun? Mga iglesia ni Kristo, aminin nyo na. No, sorry. Aminin nyo na kasi na si Kristo ay Diyos. Basa. Pilipos 2 verse 5. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus. And who is Christ Jesus? Being a very nature God. Malaking G, Diyos siya. Diyos. Di siya tao. Do not consider equality with God and something to be grasped, but made himself nothing. Nagpakumbaba lang siya, no? Kaya akala ng iba, hindi siya Diyos, pero nagpakumbaba. Humble kasi si Christ, no? Oo. Taking the very nature as of a servant, being in human likeness. So, English yan, Tagalogin mo. Tagalogin daw. Nagre-reklamo yung kambing dito. Naway magkaroon kayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo na ano daw siya kahit siya ay likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling maging kapantay ng Diyos. So, di ba? Kaya nang sinasabi ko si Kristo, nung si Kristo ay maging tao. Tinan mo yung word dito na nung si Kristo ay maging tao, ibig sabihin, ano siya dati kung naging tao siya, di ba? O ano, tao din. Jesus, paano siya magiging tao kung tao pala siya? Tao ka pala, ba't naging tao ka pa? Ibig sabihin, iba yung pinanggalingan nito. Pupunta ako ng monumento, saan ka galing? Monumento din. Ano yun? Ba't pumunta ka pa ng monumento? Nasa monumento ka na pala. Jesus. Parang ganun din yun. Paano magiging tao si Kristo kung tao pala siya? Ba't nagsakatawang tao ko pa? Tao ka pala. Ibig sabihin, hindi siya ganun. Hindi siya originality. Diyos siya. Okay? Okay na. Siguro, sapat na tong verses na to nagpapatunay na yung tagapagligtas pala natin ay hindi lang ordinaryong tao, Diyos. Kasi kailangan may mamagitan sa Diyos. No? At yung mamamagitan na yun ay hindi tao, hindi si Maria, no? Hindi si Manalo. Tao yung mga yun eh. Paano magmamagitan yan? Hindi si Buddha, hindi si Mohammed, hindi si sino pa ba? Diba? Hindi si Piolo Pascual. Hindi. Sino? Kailangan meron dong function na kalahati ay Diyos, kalahati ay tao. Na mamamagitan sa Diyos at tao ay Diyos din at mamamagitan sa tao naman ay tao din. Sino yun? 'Di ba? Kaya sa simula pinakita rito sa Colossians 1:15 hanggang 17, Diyos siya. Okay, ano sumunod? Next. Yung kanyang identity ang ating pag-uusapan naman, okay? Identity. Sino siya? Siya. Ano daw siya?
Siya ang ulo ng iglesia ng kanyang katawan. Hindi to iglesia ni Kristo na manalo porque may iglesia kayo na. Hindi. Yung iglesia rito nananampalataya kay Kristo. Yung iglesia rito naniniwala na si Kristo ay Diyos. Kayo tao lang si Kristo sa inyo. Hindi kayo legit na iglesia. Ang tunay na iglesia yung mga nananampalataya kay Kristo. Okay, siya ang ulo ng iglesia, yung mga mananampalataya na siyang kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay upang siya'y maging pangunahin. Okay, pangunahin sa lahat. So siya daw ang pinuno ng iglesia. Okay? Na siyang katawan niya. Ito ay simbolo lamang na si Kristo ang tunay at totoong pastor ng mga Kristiyano. Oh. So ibig sabihin si Kristo pala yung pastor natin, hindi si Pastor Edwin, hindi si Bishop Emmy, hindi yung si Joseph Prince, hindi yung pastor nyo, hindi. Ang tunay na pastor nyo si Kristo. Okay? Dapat magising tayo, dapat malinaw sa atin yan. Sino pastor na? Si Edwin. Batukan kita dyan, hindi nyo pastor si Edwin. Pastor lang ako dito sa The Bride of Christ TV, dito sa channel ko. Hanggang dito lang ako. Pero yung tunay na may-ari ng simbahan, si Kristo. Oh, di ba? So pag pastor siya yung may-ari. Yung iba, ibang pastor, feeling nila sila yung may-ari ng simbahan, Church daw niya, Tapos kung magpalayas, hindi ka lang sumusunod sa pastor, pinapalayas ka na. Maluwag po ang pintuan, pwede kayo lumabas. So siya ang tunay na nagmamay-ari ng iglesia ayon dito sa Colossians 1:18. At nabanggit diyan na siya yung first fruit o yung panganay na anak, sa mga patay. Dahil may sinasabi ang Bible na siya ang mga mananampalataya yung susunod na mare-resurrect at yung mga tribulation saints at ang mga mangyayari pa sa mga unbeliever. Kaya siya yung unang na-resurrect. At verse 19, ang sabi dito, sapagkat minarapat ng Diyos ang buong kalikasan ay manatili sa anak. Pareho to ng verse 19, na siya yung larawan ng Diyos na hindi nakikita, na ibig sabihin, minarapat ng Diyos ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. Yung palang Diyos na sinasabi sa Old Testament na Elohim o yung Yahweh na iisang Diyos lamang, si Kristo pala yun. Okay, so ganun siya. So Diyos siya mismo yung kung ano yung Diyos ng Old Testament, siya rin yun, nagsakatawan tao lang siya. Walang duda na talagang tutuluyan ng Diyos na maligtas sa mga tao. Sinigurado niya na siya na mismo yung bumaba. Biro mo, Diyos siya nagpakumbaba. Okay? Ngayon, ang tanong, verse 20 to 22, ano ba yung kanyang ginawa para sa'yo? May ginawa ho siya. Ito yung hindi na ituturo sa mga simbahan, mga perverted, hindi tinuturo to. Na si Kristo ay may ginawa. Kasi yung pagkamatay niya sa krus, ayon sa magandang balita, ayon sa gospel ni Pablo, may pakinabang yun sa atin. Pero yung mga pastor ngayon, tinuturo lang yung krus, pero parang walang pakinabang yung krus. Sinabi na nga na ayon sa mensahe ng krus, pinatawad ng ating mga kasalanan, pero itong mga pastor na to, hingi pa rin ng hingi ng tawad. Kakanta-kanta pa rin ng ng pusong dalisay, at kanta-kanta pa rin ng awit, Parang walang Kristo, parang walang ginawa, wherein walang ang ginawa sa kanila. Nawawala ang kaligtasan nila, mabuhay daw sa kabanalan, maghirap ka, magsakripisyo ka. Ayun yung ayun yung mga bagay na hindi nila alam yung may ginawa si Kristo sa atin. Na wherein, yun ang naging dahilan kung bakit nasabi natin na bayani itong Kristo na to. Okay? Basahin na natin verse 20. At sa pamamagitan ng kanyang anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay maging langit o lupa ay makipagkasundo sa kanya. Makipagkasundo daw yung
Yung Diyos at langit at lupa, langit, Diyos, lupa, tao, ay makipagkasundo sa Kanya. Pakikipagkasundo sa magitan ng pag-aalay ng anak ng kanyang dugo sa krus. Oh. So, ibig sabihin yan mga kapatid, biro mo no, yung Diyos na ito, nagsakatawang tao para daw magkasundo ang Diyos at ang tao. Bakit? Ano ba nangyari sa Diyos at tao? Ano ba ang relasyon natin sa Diyos? Okay? Bakit kailangang pagkasunduin daw niya? Ang tanong, nagkahiwalay ba ang Diyos at tao? Maayos ba ang relasyon ng Diyos sa tao? Lumalabas dito na mukhang hindi maayos ang relasyon ng Diyos sa tao. Hiwalay talaga sila. Kasi ang sabi diyan, kailangan daw niyang pagbalikin o pag-ayusin ang relasyon ng Diyos sa tao. Na ang mamamagitan mismo ay Diyos din at tao din, wherein si Kristo nga. O kanina pinakita natin yung pagka-Diyos si Kristo at yung pagkatao niya nung namatay siya sa krus. So yun pala ibig sabihin nun. Ayon sa istorya nun dito sa Colossus 1:20, namagitan pala siya. O. Kasi maging sa langit o sa lupa ay makipagkasundo sa kanya. Kailangan ng tao makipagkasundo kay Kristo para mamagitan siya sa Diyos. Yun ang mensahe nitong Colossus verse 20 na to, no? Kaya kompleto talaga tong pinag-uusapan natin. Kaya nga lang, no, tingnan nyo karamihan sa mga simbahan ngayon, ang pag-aaral tungkol kay Kristo ay hanggang origin at identity lang, hindi pinag-aralan yung ginawa ni Kristo. Oh. Parang walang ginawa. At yung ginawa ni Kristo, may pakinabang yan sa iyo, may benefit yun na hindi tinuturo ng mga simbahan ngayon. Halos lahat ng mga perverted. Full grace lang yata nagtuturo nito eh. Tapos magtuturo lang, mali-mali pa. So ano ba ang meron nung namatay si Kristo? Ano ba ang meron nung namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, no? Yan ang mga tanong dyan eh. Ano ba yung benefit ng sangkatauhan nung namatay si Kristo sa krus? Dapat ito maging malinaw sa atin eh. Ano yung benefit ng buong mundo Kasi no, puro good news daw. Yung kapanganakan ni Kristo, sineselebrate ang Pasko. Ano good news dun? Ano ngayon si Kristo? Oh. Diba, kahit yung mga ano ngayon, 'di ba, mga tao ngayon, puro ka-plastical lang daw na greatest gift daw si Jesus Christ. Kumakanta sila, greatest gift. Paano naging gift sa iyo 'yun? Yun ang di naging malinaw eh. Alamin natin. Dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masasama. Kaya ka lang naman nakaagawa ng masama at pag-iisip ng masama kasi nga malayo ka sa Diyos. Ba't ka naging malayo sa Diyos? Yun ang tanong dun no? Alam naman natin na kaya tayo naging malayo sa Diyos dahil sa kasalanan. Kaya lang naman nagkaroon ng kasalanan dahil sa kautusan. At kaya lang naman nagkaroon ng kautusan dahil yung mga Israelita hinamon ng Diyos, kaya ayun, nalagay sila doon sa utos. Istorya ng Hudyo yun. Tapos, ito pa, masama. Yung tinuro ang Bible, hindi naman tayong kausap sa Old Testament, ito mga pastor na to, pinagtuturo Old Testament hanggang ngayon tayo daw kausap. Doon nagkaloko-loko ang buong mundo. Diba? Okay. So, tinan nyo, ano daw yung pagkamatay ni Kristo? Okay? Ano yung purpose ng pagkamatay ni Kristo? Para saan kaya itong purpose? Paano niya ginawa, no? Paano niya to ginawa? Eto. Paano naging bayani si Kristo nung napako siya sa krus? Ano yung kinabayani niya doon na hindi naging malinaw sa mga mangangaral ngayon? Okay? Hindi malinaw yung finish work eh. Ano ang connect ng pagkamatay ni Kristo sa relasyon natin sa Diyos? 'Di ba? Ano connect nun? Basa, ito ang connection, malinaw. Gawa 4:12 sa Kanya, kay Jesus,
lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa sinumang tao sa buong mundo ang naibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. So, ibig sabihin, iniligtas tayo ni Kristo. Ano nga, para saan? Saan tayo naligtas? Yeah? Kasi ang tanong dito, anong kaligtasan? Bakit? May mapapahamak ba? Yeah? Pag ililigtas ka ang mensabi ng Bible, tagapagligtas daw si Kristo. Bakit? Bakit siya naging tagapagligtas? Hindi magkakaroon ng tagapagligtas kung walang mapapahamak. So, ibig sabihin, tayo pala mga tao, mapapahamak. Yun ang doon ang storya doon eh. So, ano ibig sabihin na si Jesus lamang daw kaya ang kaligtasan, ano? Diba? Ngayon, tumbukin natin ang issue. Kung kaligtasan ang issue dito, meaning ito ay tungkol sa relasyon natin sa Diyos. Mga kapatid, usapang relasyon na naman sa Diyos to ha. Pag salvation ng issue, relasyon sa Diyos yan. Okay? Wait lamang po. Bukas tayo ng Bible. Basa tayo ng Bible. Ayon sa Romans chapter 5, dito tayo magsimula, no? Paano tayo dapat iligtas? Bakit tayo dapat iligtas? Kasi may nangyari po in the past kung bakit naging bayani si Kristo. Bakit ba naging bayani si Kristo? Bakit? Ano ba nangyari? Tandaan nyo, hindi magiging bayani ang isang tao kung walang pangyayaring masamang nangyayari. Diba? Sa halimbawa, si Superman, diba? Halimbawa, nagkakagulo sa syudad, darating si Superman, diba? It's a bird, it's a plane. No, it is drone. Drone daw, drone. Hindi. It's Superman. Diba? Tan-tanan, tanan. May ganun pa mga tugtog. Diyos ko nung araw. Ibig sabihin, mga kapatid, ang hero dumarating sa gitna ng kapahamakan. 'Di ba? Malalaglag yung yung bus sa tulay. May senaryong gano'n. Ibig sabihin may mamamatay, may malalaglag, may mapapahamak. Doon dumating ngayon yung tagapagligtas, si Superman. So ibig sabihin, ang senaryo ng mundo ganito, mapapahamak ang buong mundo. To global to pero dumating si Kristo para tayo iligtas. Ang pagliligtas niya, pagkamatay sa krus, ano nangyari? Yung paano niya tayo niligtas? Namatay siya sa krus. Yun ang dapat linawin, di ba? Okay, Romans chapter 5, verse 12. Alamin muna natin kung ano yung kapahamakang mangyayari. May piligong nangyayari sa buong mundo ngayon at hanggang ngayon, existed to. Sabi dito, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, si Adan. So, kasalanan daw yung pumasok sa sanlibutan. So, ano ba yung bunga ng kasalanan na to? At ang kamatayan, yan na matindi, ay pumasok sa pamamagitan daw ng kasalanan. So, tinan nyo, logic, yung kasalanan daw pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan daw ni Adan o ng isang tao. Wherein, alam naman natin, kung babasahin nyo itong buong context ng Romans chapter 5, si Adan ang pinag-uusapan dito. Yung kasalanan ni Adan, yun ang nagpahamak sa atin, yung pagsuway ni Adan. Sa kaya kamatayan ay lumagana. Pag sinabing kamatayan means malayo ka sa Diyos. Napalayo ka sa Diyos. Spiritual death ka. Patayang yung espiritu. Okay? Okay. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao. Lahat ng tao ay naging makasalanan at lahat ng tao ay namatay. Dahil lahat daw ay nagkasala. So, ibig sabihin mga kapatid, ang lahat ng tao talaga ay mapapahamak. Actually. At araw-araw, alam naman natin, milyong-milyong tao, milyon o libo. Punta kayo sa isang website, yung yung mga namamatay ngayon. Tignan nyo real-time death counter. Tignan nyo Worldometer, dito tayo sa
Dometer. Tingnan nyo, no? Current population, 8 million. Tingnan may nagano, oh. Palaki natin to. Ayan, no? Araw-araw, may pinapanganak, oh. Padagdag ng padagdag, oh. Tapos may namamatay, ayan, no? Ito yung mga namamatay ngayon, no? Dami, oh. Alos, segundo may namamatay. Ngayon. Oh, isa napupunta yung mga yan. Kung karamihan dyan na hindi alam yung gospel, walang pananampalataya ay Kristo, marami napupunta na impyerno ngayon, ayun, no? 43,831, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Segundo may namamatay. Oh. Segundo na may namamatay, segundo may ano. Oh, world population to, world dometer to, mga kapatid. Punta kayo sa website na to. Oh. So, ibig sabihin, mga kapatid, ganito yan. Wait lang. Kamatayan sa lahat ng tao dahil sa lahat ng nagkasala. Marami namamatay ngayon. At marami na pupunta na impyerno. At sinabi ni Kristo, hindi kailayon, na maluwag ang pintuan patungo sa kapahamakan. Diba? So, yan ang una. Pangalawa, ito pa ang problema. Kung lahat ng tao ay nagkasala, lahat ng tao ay mapupunta na impyerno. Dahil bakit? Mula kahit pagkabata pa lang, makasalanan ka na. Oh. Wait lamang po. Bata ka pa lang, makasalanan ka na. Ang sabi sa Awit chapter 51 verse 5, sa sinapupunan ka lang, hindi ka pa nakakapagsalita ng baby, bobo, wala pa. Makasalanan ka na. Oh, tapos ito pa masakit. Gaano kadilim ang tao. Isaiah 64. Isaiah 64. Verse 6. Sabi dyan, no? Lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, maruruming basahan ang katulad. Kahit anong buti mo, kung ipagmamalaki mo sa Diyos yung kabutihan mo, wala, ayun dyan, di raw qualified. Parang basahan lang daw sa mata ng Diyos yung mabubuting gawa natin. Ano ba yung mabubuting gawa natin? Oh. Doon lang tayo sa mundo ng mga born again kagaya natin. Oh. 'Di ba mabuting gawa yung prayer meeting? Pray kayo, pray dito, pray dito. Kung kakape prayer meeting nyo, ipagmamalaki nyo sa Diyos yung kakape prayer meeting nyo para matuwa ang Diyos sa inyo at dinggin kayo ng Diyos. Excuse me, ito ang sinasabi ng Biblia, maruruming basahan daw ang tulad yung mabubuting gawa na yan. Hindi qualified. Hindi mo pwedeng pagmalaki sa Diyos yung nagmi-ministry ka, gumagawa ka na mabuti, nagta-tithes and offering ka para sabihin mo matuwa ang Diyos sa'yo. Hindi mo pwedeng pagmalaki sa Diyos yun. Basahan, ayon dyan, oh. Wala kang magagawa. Oh. Ganun ka-worse ang tao. Hindi kaya ng tao na gumawa ng mabuti para sa Diyos. Gumawa ka na mabuti sa kapwa mo, papalakpakan ka. Okay? Pero sa Diyos, basahan daw yun. Hindi naman ako may sabi niyan. Ako ba may sabi niyan? Oh, magalit kayo sa akin mga sabadista, no? Hindi naman ako may sabi niyan eh. Oh. Basahin nyo nga ang Biblia nyo, Isaiah 64 verse 6, na lahat daw na mabubuting gawa natin. Oh. Wala, hindi natin kaya. Tanggapin na natin na tayo makasalanan. Oh. Ano pa ba? Yung pinagmamalaki mo sa Diyos na ikaw ay nakapagtapos ng kolehiyo dahil sa iyong pagsisikap para sabihin mo na ikaw ay karapat dapat pagpalain at maligtas, basahan pa rin sa mata ng Diyos yan. Dapat maging malinaw sa atin yung mga kapatid. Sa mabuti, tinan nyo ha, dalawang relasyon natin eh, tao, Diyos. Sa tao, gumawa ka na mabuti, papalakpakan ka. Sa Diyos, wala, deadma. Bakit? Maraming basahan sa ang katulad. Hindi. Bible may sabi.
Ibig sabihin, wala palang kwenta tong ginagawa ko para sa Diyos. Oo nga, sagutin na kita, prangkay na kita, walang kwenta yan. Nonsense yung ginagawa nyo para sa Diyos. Sabihin nyo na kayo naglilingkod sa Diyos. Sabihin nyo na kayo ay nagsisimba. Sabihin nyo na kayo ay nagdadasal sa Diyos. Kaya nga sabi ni Kristo, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay maliligtas. Kasi nga, hindi lahat talaga. At karamihan talaga, hindi maliligtas. Ang nakakatakot nito, mga kapatid, o yung sa mga nanonood sa akin ngayon sa broadcast, baka kasama ka dito. Okay? Okay, kasi dapat nating maintindihan, mga kapatid, no? Sa isang relasyon, di ba pag nagkagalit ang tao, bawa, yung tao nagkagalit, yung babae may problema, no? Diba, mag-boyfriend na lang para makarelate yung iba, no? Para makarelate yung iba, jowa mo, no? Nagkasala sa iyo yung jowa mo. Halimbawa, lalaki ka, siya babae. Oh. Ngayon, ang tanong, sino ba dapat umabot? Yung nagkasala o yung na-offend? Oh. Uy, alam nga naman yung na-offend yung mag-adjust. Sino dapat mag-sorry? Yung nagkasala, di ba? So sa tao ganun, kailangan ang mag-a-adjust yung nagkasala. Ay yung na-offend, nakagkasala pala. Kaysa sa na-offend. Ngayon, ganun din tayo sa Diyos. Tayo yung nagkasala, ang Diyos ang na-offend natin. Dahil sa ating nagawang kasalanan, dahil kay Adan. Ngayon ang tanong, sa relasyon natin sa Diyos, sino ba dapat mag-adjust? Tayo ba o ang Diyos? Ang tinuturo na common ng mga religion ngayon, ang tinuturo, tayo ang mag-a-adjust, tayo ang aabot sa Diyos. Tandaan po natin, iba sa tao. Sa tao, ganun. Kung sino nagkasala, siya ang mag-sorry. Pero iba ang Diyos. Ang Diyos, kahit ang taong nagkasala, bali wala sa kanya yung pag-abot mo. Ang mahalaga, ikaw ang aabutin ng Diyos. Ang Diyos ang nag-adjust, baligtad. Ikaw nagkasala, ang Diyos ang umaabot sa iyo, ganun siya. Oh. Kaya nga yung mabubuting gawa natin, wala nonsense yan O nagkasala ka, hingi ka ng tawad, wala, nonsense. Oh. Ngayon ang tanong, anong adjustment ba ng Diyos ang ginawa niya? Paano ba nag-adjust ang Diyos dito? So, ang issue dito, ang relasyon ng Diyos, sa Diyos, nagkaroon tayo ng depekto sa relasyon sa pagitan ng tao at ang Diyos nagkaroon ng depekto. Ano to? Use e-sword. Loko to. Okay. At sinabi rin sa Romans chapter 3 verse 23, walang sino man makakaabot sa kalawalatian ng Diyos. At sinabi sa Romans chapter 6 verse 23 din, sinabi ng Diyos, no? Sapagkat paano ba magkakasundo ang Diyos? Ito ang tanong, paano ba magkasundo ang Diyos at tao para maging peace na sila? Okay? Both kailangan na. Sino ba dapat? Anong dapat gawin? Ito daw yung kabayaran daw ng kasalanan sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. So, yung pala ang bayad para magkasundo ang Diyos at tao. Ngayon, sino yung mag-a-adjust? Tao ba o ang Diyos? Pag ang tao namatay, patay, hindi mabubuhay na magulo yun. O nabayaran ba niya kasalanan niya? Hindi. Wala makakagawa nun. Ngayon, sino? Ito yun, no? Ngunit, ito na yung nag-adjust. Sino yung nag-adjust? Ngunit libreng kaloob ng Diyos. Diyos yung nag-adjust, oh. Ngunit libreng kaloob ng Diyos. May regalo ang Diyos. Regalo na lang. Magkasundo lang tayo, tao. Ay ano daw, buhay na walang hanggan.
Kanino yon? Sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Si Kristo pala ang solusyon. Kailangan niyang mamatay para tayo ay magkasundo sa Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus. Kailangan niyang mamatay. Okay? That is the story of Bethlehem. That is the real story of Christmas. Yung kapanganakan ni Kristo ay patungo sa kamatayan niya. Pinanganak siya para mamatay. Para magkasundo ang Diyos at tao. Dahil ang sabi nga, ang kabayaran ng kamatayan, ay kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Oh. Tingnan nyo guys, no? Ito yung gospel na hindi tinuturo ng mga ibang born again, lalo-lalo na mga Pentecostal born again o more specific, mga Assemblies of God. O, magalit kayo sa akin, AG. Sige, magalit kayo sa akin. Bahala kayo. Pero nagsasabi ako ng totoo. Galing ako sa inyo, kaya alam ko ang doktrina nyo. Yan ang sablay sa inyo. Pag hindi kayo nagbago ng doktrina nyo, lahat kayo mapapahamak. Kala nyo, ligtas kayo? Biro mo, kaligtasan nyo, nawawala. Kayo pa yung numero unong persecutor sa mga nagtuturo ng full grace, ha? Galing, ha? Oh. Hanggat may oras pa, hanggat di pa nagra-rapture, sa mga nakakapanood ng broadcast na to, gumising na kayo. Lapit na, ang Panginoon dumating. Mukhang magkakaroon na ng World War III sa 2025. Nagbabantaan na ang Russia at Amerika at ang China ngayon. Yung China nagsisimula ng umaligid-aligid sa Taiwan. Oh. Tapos ang Israel ngayon at saka ang Russia nagbabantaan na rin. Mukhang magkakatotoo na yung propesiya. Ang lapit na mga kapatid. Anytime pwede na mag-rapture. Kaya ako ganito magsalita. Kaya kayo mga Assemblies of God, gumising na kayo. Next. Next. Okay, dito tayo ngayon. Wait lamang po. Parang may mali pa rin eh. Oh. So si Kristo ang susi, John 3:16, ganyan na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ito yun, no. Ito pala meaning nun, John 3:16. Ito tinuturo to sa sa ibang simbahan, more specific sa mga born again Pentecostal Assemblies of God, tinuturo to, no, pero hindi nila nuggets eh. Ang sabi rito, no, sapagkat ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Oo. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Paano niya binigay ang kanyang anak? Nung namatay sa krus. Para bayaran ng ating kasalanan. Nung nabuhay siya maguli, bayad na. Ngayon, paano magiging epektibo sa iyo ang kabayaran ng kasalanan? Anong gagawin mo? Sino daw yung maliligtas na yun? Sino daw makakapag-avail ng ginawa ni Kristo? Sino mang sumampalataya daw sa Kanya? Yun. Ay hindi mapapahamak. Magiging effective sa iyo yung ginawa ni Kristo kung mananampalataya ka sa ginawa niya. Ano daw, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung pagsampalataya sa anak, ang importante dito para kay maligtas. Ano ba yung ginawa ng anak? Ano ba yung ginawa ni Kristo sa iyo? Oh. Okay? Okay, so kaya pala ayon sa Colossus 1 verse 20 to 22, ang pagkamatay daw ni Kristo Jesus sa krus ay para tayo daw ay maligtas. Ngayon ang tanong, paano ba maligtas? Di ba? Okay. So dito ipapasok sa pagtanggap ng ginawa niya para sa iyo. Para maligtas ka, ano gagawin mo? Una, wala ka naman talagang gagawin, pero meron kang response. Okay? Sabi rito, no, verse 23, subalit kailangan ninyo manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita ng inyong narinig.
Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng magandang balitang ito na ipinahayag sa lahat ng tao sa buong daigdig. So, ang pagka-Diyos pala ni Kristo ay hindi kumpleto kung hindi mababanggit yung una, yung kanyang identity, ang kanyang pagka-Diyos, at ang kanyang reincarnation, at kung sino siya, kung gaano niya ang pagmamayari ang buong mundo, kung gaano niya kapagmamayari ang buong iglesia, kung paano siya namatay, at paano siya nabuhay na maguli para bayaran ng ating kasalanan. At hindi kompleto ang istoryang to kung hindi nababanggit si Apostol Pablo. Kasi si kay Apostol Pablo naging malinaw yung gospel na ito eh. Okay? Yung pagiging bayani ni Kristo ay naging malinaw sa sinasabi ni Apostol Pablo. Kasi sabi dito, niloob ng Diyos na akong si Pablo ay may magtagapangaral ng magandang balita. Pag sinabing magandang balita, good news talaga. Ang requirements doon, kailangan nyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya. Pananampalataya saan? Sa gospel na tinuturo ni Pablo. From Jesus, from God, mula sa pagka-Diyos to Jesus' birth, pagkasakatawan tao ng Diyos kay Kristo, pagkamatay ni Kristo para bayaran ng ating kasalanan, at mabuhay tayo at maguli, ang magandang balitang ito ay naipaliwanag daw mismo ni Apostol Pablo. Yun yung story. That is the whole story of Christ. Yung pagkabayani ni Kristo. Merong apostol na itinalaga sa ating mga hentil. Ngayon, ang tanong, dito tatatanong, gaano ba kahalaga ang gospel ni Apostol Pablo? Una, dahil si Pablo ay tinawag sa ating mga hentil. Basa. Ito naman sasabihin ko sa inyo mga hentil, dahil ako'y apostol ninyo, pinagmamalaki ko ang aking tungkulin. So, pag sinabing hentil, tayo'y hindi Hudyo. Dalawa lang naman yan Hudyo, hentil. Kapag Hudyo, Israel. Kapag hindi Hudyo, pag hindi ka Hudyo, kung Pilipino ka, Amerikano ka, Inchik ka, Ruso ka, o Koreano ka, hentil ang tawag sa'yo. Sino daw yung apostol natin? Kanino daw tayo dapat makinig? Ito, si Pablo. Pinagmamalaki daw niya ang kanyang tungkulin. Isa pang verse. Sa halip, kinilala nilang ako'y pinili ng Diyos upang mangaral sa magandang balita sa mga hentil, tulad ni Pedro naman na pinili na mangaral ng magandang balita sa mga Hudyo. So, nung first century, nung unang kapanganakan ng Kristyanismo, si Pablo nagngangaral sa mga hentil sa atin. Si Pedro naman sa Hudyo. Kaya yung mga sinusulat ni Pedro, ang kausap ni Pedro doon, mga Hudyo. Ganun lang kaliwanag yun. At yung mga sinulat ni Pablo, syempre yun ay para sa atin. Kaya kung titinin nyo ang Biblia, hindi lahat yan tayo kausap. Makikita mo lang ang tayo kinausap dyan, tayo mga hentil, kay Pablo. Kung tutuusin yung libro na yan, Bible na yan, sa mga Hudyo yun Ewan ko ba kung sino nag-distribute na nung unang panahon, hindi pinaliwanag. Basta tayo binasa lang. Tapos yung mga pastor ngayon, ito na mensahe ng Panginoon. Ito ang mensahe. Hindi nag-divide ng scripture. Old Testament, pinagbabasa, pinagtuturo tayo. Tayo to, mag-ika po tayo. Tayo daw yun. Magnanakaw kayo kapag hindi kayo nag-ika po. Diba? Yung mga pastor ngayon, hindi nag-divide ng scripture. Hindi naman Hudyo, hindi naman kausap. Tsaka pangalawa, yung ikapong binabanggit doon, hindi naman pera yun Pera ba binanggit doon? Ang sinabi doon, mga kamalig, yung mga handog, mga tupa. Hindi tupa, mga gagamitan sa templo nila. Yun ang itatights, hindi pera. Yung mga pastor ngayon, pera daw. Pera. May first fruit pa. Sus. Biro mo yung turo ng pastor na nagpe-first fruit, yung unang sweldo mo raw sa buong buwan. Gross pay pa yun,
Parang sinabi mo na yung 13-month pay mo sa pastor mo. O yung mga hindi nagbabasa ng Biblia, nagogoyo dyan. Eh. Hindi nag-aaral ng Biblia, nagogoyo dyan. Nabubudol dyan. Oh. Pero dapat kasi natin maintindihan mga kapatid, i-divide natin ang scripture. Eh, yan ang linaw, si Pablo daw sa mga hentil, si Pedro sa mga Hudyo. O yun, tapos. Ano pa? Dahil dito ako'y pinili upang maging mangaral, apostol at tagapagturo sa pananampalataya by faith, hindi by work. Saan? Ang katotohanan ng ito ay para sa mga hentil tayo. Ephesians 3:1. Dahil dito akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Kristo Jesus ng ating Panginoong Jesus alang-alang sa inyong mga hentil. Guys, hindi ko sinasabing si Pablo ang tagapagligtas. Si Pablo yung nagsasalita. Ang speaker ng bagong tipan, lalo na sa ating mga hentil, na mula kay Kristo, ginamit ni Kristo si Pablo. Okay? Paliwanag pa ni Pablo na siya ay tinawag ni Kristo. Basa. May sinabi rito eh. Nawala yung verse na yun. Na hindi kathanan tao. Si Kristo rin nagpahayag sa kanya. Ngayon, nahatulan ng Diyos balang araw ang tao ayon sa gospel ni Pablo. Ito, madalas kong sinasabi to, no? Sabi dito, in the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. Sino tong may gospel na to? Si Pablo. Yung gospel niya na pinapangaral niya. Ano yung pinapangaral niya? Na si Kristo ang tagapagligtas. Na kay Kristo ang kaligtasan, hindi religion. Huhusgahan lang daw lahat ng tao. Balang araw, huhusgahan daw ng Diyos mismo ang lahat ng tao ayon doon sa gospel na pinapangaral ni Pablo. Kaya kapag hindi ka nakikinig kay Pablo at kung kani-kanino ka nakikinig, you will go to hell ayon dyan. Kasi malinaw kay Pablo yung gospel. Okay? Okay na. Eto pala, mga kapatid, nais ko malaman ninyong magandang balitang pinapangaral ko, hindi kathanan tao. Hindi ito tinanggap mula sa tao. Hindi ko rin ito itinuturo sa sino mang tao. Si Yesu Kristo mismo ang nagpahayag nito sa akin. Malinaw. Pinahayag ni Kristo yung mensahe ng cross kay Pablo para mapainggan nating lahat, tayong mga hentil. Kung dadamay ang Hudyo, maliligtas na rin ibang mga Hudyo. Ngayon, alamin natin yung gospel na binigay ni Kristo kay Pablo na para talaga sa ating mga hentil. Okay? Basa tayo Ito yung gospel. Dito na tayo medyo matatapos ng konti. Una, ano ba ang kasalanan? Basic, aral tayo. Ano ba ang kasalanan? Ayon sa 1 John chapter 3 verse 4. 1 John chapter 3 verse 4. Ito daw yung kasalanan. Sabi, paano ba ginawa ni Kristo na tayo ay pinalaya sa kasalanan? Paano ba ginawa niya? Basic, aral tayo, basic. Sabi dito, ang bawat nagkakasala daw ay lumalabag sa kautusan. Sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Ay nanlinaw mga kapatid Kung meron ka mang aalamin ano ang definition ng kasalanan, simple lang, ang kasalanan ay hindi pagsunod sa utos ng Diyos. Paglabag sa kautusan. Pag sinabing kautusan, rules, mga set of rules, nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating kasalanan at siya'y walang kasalanan. Pinawi ni Kristo yung kasalanan na yun. Paano niya pinawi? Kasi nga, paano niya papawiin ang kasalanan? Kasi ang source ng kasalanan ay nasa kautusan. Ang relasyon ng Diyos sa tao nung panahon ng mga Old Testament people na kagaya ng mga Hudyo, sila ang basehan nila, sige para maging dapat kayo sa Diyos, kailangan nyo sumunod sa utos ng Diyos. Yun sila. Kanino yun? Sa mga Hudyo lang
Na-record lang sa Bible, itong mga pastor na to, porke na-record sa Bible, tayo daw yung kausap. Tayo daw yung ano. Kung na nila, magpatay tayo ng tupa, turo nila yun. Diba? Hindi. O yung kautusan dito, yung set of rules para manatili ka sa Diyos. Sumunod sa utos ng Diyos para ikay maligtas. Yun daw ay, yung kautusan na yan, yun daw yung bunga ng kasalanan. At naging maliwanag nga ito kay Pablo. Romans, basa. Romans chapter 7, verse 8 to 9. Ngunit dahil sa kautusan, ang loob ko'y pinukaw ng kasalanan. Dahil sa kautusan, nagkasala daw si Pablo sa lahat ng uri ng kasakiman. So, ibig sabihin, ang kautusan, kala ko ba ang kautusan ay mabuti? Di ba sa ating mga tao, pag kautusan mabuti, di ba? Kung walang rules, halimbawa sa traffic, kung walang rules, magulo, banggaan yan, singitan yan, traffic yan, di ba? So, kailangan ng rules. So, nagkaroon ng rules, naging maayos ang daloy ng trapiko sa atin. Okay? Sa tao, okay ang kautusan para maging maayos. Pero sa Diyos, iba. Kapag may kautusan, nagkakasala ka. Iba. Baligtad talaga sa Diyos. So, ibig sabihin, ang kautusan ay ano? Masama ba? Mabuti. Mabuti kung usapang tao, pero sa usapang Diyos, hindi. Kasi bakit? Kung bibigay ng Diyos ang kautusan, alam naman ng Diyos ang tao ay makasalanan. Sino makakasunod para matuwa ang Diyos sa'yo? Kaya linaw dito, no, sapagkat walang kasalanan kung walang kautusan. Ayan, may sabi, oh. So, ang sinisisi pala dito, ang sanhi ng ating pagkakasala ay dahil sa utos ng Diyos sa mga Hudyo na hindi naman tayong kausap. Yung idea na sumunod sa utos ng Diyos, na ito ay inutos lang sa mga Hudyo. Okay. So, ibig sabihin, kung ang kasalanan ay nagmumula sa kautusan, ano ang dapat baliin? Yung bunga o yung puno? Ang puno, ang ugat, yung kautusan. Yung bunga, ano daw? Yung kasalanan. So, ano ang the best dyan? Putulin yung sanga o putulin yung pinakaugat mismo? Pakisagot nga mga kapatid, ano magandang putulin para mamatay ang puno? Ugat o sanga? Tama. Shout out Evelyn Tandugon sa reply. Ugat daw. Tama. Cyril, Jennifer, Bibat, salamat po. Cleven Rico, Via Esguera. Ugat. Ang ugat ay kautusan. So, anong dapat putulin? Yung kautusan mismo. Mawala na yung utos. Ngayon, posible ba yon na mawala ang kautusan? Ngayon, dito papasok si Kristo. Mateo chapter 5, verse what? Verse 17. Pakinggan niyo to mga nanonood sa YouTube. Patapusin niyo itong bidyong to. Okay? Hindi yung puputol kayo. Kaya mali-mali informasyon nyo, hindi kayo matyaga mag-aral. Matthew 5:17, ito ginawa ni Kristo. Huwag ninyong akalain na parito ako upang ipawalambisa ang kautusan at ang mga propeta. Nung palang nagsakatawang tao si Kristo na Diyos, naparito daw siya, hindi para daw i-abolish yung kautusan. Kung tutusin, pwede namang gawin ng Diyos yun. Wala nang kautusan, sige, okay na. Ligtas na kayo lahat. Hindi ganun ng Diyos. Kasi kung ganun ang Diyos, lumalabas na ang Diyos, walang palabra de honor, walang isang salita, walang kredibilidad, at walang hindi justice. Kaya justice pa rin na dapat may sumunod sa kautusan para nang sa ganon mapawalang bisa ang kautusan na yan. Para matapos. So may bisa ang kautusan. Anong gagawin? Ang solusyon dito, si Kristo. Ano ginawa niya? Naparito ako hindi upang ipawalang bisa yung kautusan, kundi ano daw? Tuparin.
Oh. Purpose pala ni Christ, matupad ang kautusan kasi nga ang kautusan na nagiging sanhi ng kasalanan. Ang target ni Kristo hindi yung mga makasalanan, kundi ang target ni Kristo rito, yung kautusan. Kanino to? Sa mga Hudyo. Okay? So, what's next? What's next? Ano yung sumunod na istorya dyan? Dito papasok yung gospel ni Pablo na wherein tong gospel na to ay galing din kay Kristo eh. Romans chapter 10 verse 4, sapagkat si Kristo ang kaganapan. Tapos na ang kautusan. Tapos na po. Dito siya nagtagumpay. Ano daw? Upang mapawalang sala ang sino, kahit sino ka pa. Yun nga, sapagkat si Kristo ang aganapan ng kautusan, ang tanong, naganap ba niya? Nagawa niya. Ano ba hiningi ng kautusan para maligtas? Ang sabi, kailangan magpatay ng tupa. O kailangan may mamatay. Kailangan tupa, may mamatay. Anong ginawa ni Kristo para tayo ay maligtas? Basa Hebreo chapter 9 verse 12. Ang linaw dito, no? Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at ito'y sapat na. Oh, usually dugo ng kambing at tupa ang para makabayad ng kasalanan. Pero ang sabi dito, no, hindi daw yun. Sabi, hindi dugo ng mga kambing at guyang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo o buhay para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Hanggang kailan daw to? Hanggang kailan ang effectivity nito? Magpakailanman, forever. Palakpakan natin ang ating Panginoong Yesus uli. Isa pang palakpak sa Kanya. Oh, balik tayo sa verse kanina, no? Nung natupad niya ang kautusan, para ano daw, ang sino man daw, ano next? Ano yung next dito? Next, upang mapawalang sala ang sino mang sumampalataya sa Kanya. Pananampalataya ang matatapos ang kaligtasan. Kanino? Sa Kanya, kay Kristo, na gumanap ng kautusan. That is the true message of Christmas, salvation. Kaya naging pinanganak siya sa sabsaba, naging good news ito, mga anghel nagdiwang sa harapan ng mga pastol kasi ito na raw yung magiging tagapagligtas nyo. Nyo, hindi nila kasi anghel sila. Nyo, tayo, tao. Oh, ito kasi yung gagawin ni Kristo at ginawa na nga niya. Para nang sa ganon, maging komportable ang ating buhay, mapawalang sala tayo. Sa umagitan lamang ng pananampalataya lang, nanilalang lang ng mga sabadista, ng mga iglesia ni Kristo, ng mga MCGI, faith lang daw, faith lang daw, faith lang. Pero yung pananampalataya pa lang yun, si Kristo ang tinataas doon. Tapos nilalang nyo lang yung faith lang. Oh. Kaya wala nang kautusan. Paano pastor yung mga pastor na gusto ng kautusan? Paano yan? Eto sa inyo. Gusto niya ng utos para matuwaan Diyos sa inyo. Ito ang mensahe ni Pablo sa inyo. Kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Yung mga gustong-gusto ng kautusan, sumunod daw sa Diyos para maligtas. Okay? Usapang relasyon sa Diyos to, sumunod daw sa Diyos, no? Inihiwalay ninyo ang inyong sarili. Inihiwalay niyo sarili niyo kay Kristo at tinanggihan ninyo yung biyaya o kagandahang loob o grace ng Diyos, tinanggihan ninyo. Ito ibig sabihin pala, pag sinasabi mong sumusunod ka sa Diyos para maligtas,
nire-reject mo pala si Kristo. Bakit? Kasi nga si Kristo na nga yung gumawa ng kautusan, sumunod sa kautusan, tapos ikaw susunod ka rin sa kautusan para maligtas ka. Lumalabas niyan, dalawa ang yung tagapagligtas. Si Kristo ang tagapagligtas at ikaw tagapagligtas. Kaya nga lang ang sinasabi ng Biblia, si Kristo ang tagapagligtas. Ngayon, ang tanong, sino ka? Who you? Para sabihin mong iligtas mo sarili mo sa magitan ng iyong mga good works, ang iyong ministry, ang iyong pagpapastor, ang iyong pagsunod daw sa Diyos. Na hindi mo naman kayang sundin dahil bagsak ka, makasalanan ka. Para papasa ka ba? Di ka papasa, uy. Walang pumapasa sa kautusan, si Kristo lang nakapasa. Ikaw, bagsak ka. Bukol. Si Kristo lang ang passing dito, perfect. Ikaw hindi mo kaya, hindi ka aabot, ni 1% hindi mo kaya. Tapos sasabihin mo, susunod ka sa Diyos para kayo maligtas. Kalokohan yung reliyon nyo, kayo mga 7-day Adventist, kayo mga Iglesia ni Kristo, kayo mga MCGA, mga religion nyo, mga nagtuturo. Even yung mga Assemblies of God na nagsasabi na nawawala ang kaligtasan kapag hindi daw sumusunod sa Diyos. Oh. Sunod kayo rin sa utos, ang tanong. Tsaka, tinan nyo, no? May sinabi si Pablo eh. Ngayon, kung wala tayo sa kautosan, ano sa atin, Edwin, tayo mga hentil, basa, Kolosas 2, verse 13. Ang sabi dito, no? Kayo'y dating patay dahil sa kasalanan. Sino daw yung mga patay sa kasalanan? Kayong mga hentil. Ano daw tayo mga hentil? Na hindi nasasakop ng kautusan. Hindi pala requirement sa atin ang sumunod sa utos ng Diyos para maligtas. Tayong mga hentil ayon dyan. O ano daw sila ay binuhay ng Diyos sa kasama ni Kristo, pinatawan niya ang ating mga kasalanan. Hindi tayo nasasakop ng kautusan, sa madaling salita, hindi naman tayong inuutusan. Sunod ka ng sunod sa utos, hindi naman tayo ganun. Sa ating mga hentil, hindi tayo sakop dyan. Parang yung anak mo, inutusan mo, no? Dalawang anak mo, si Pedro at saka si Juan. Ang sabi mo kay Pedro, Pedro, bumili ka nga ng suka. Oh, biro mo, ang bumili ng suka, si Juan. Kaya pagbalik, sabi ng nanay niya, Juan, ba't ikaw ang bumili ng suka, hindi si Pedro? Si Pedro ang inuutusan ko, ba't ikaw ba ang inuutusan ko? Oh. O ganun din tayo, hindi naman tayong inuutusan eh. Sunod tayo ng sunod sa utos para maligtas, para matuwa ang Diyos. Take note ha, ang purpose ng pagsunod dito ay para maligtas ha, kaligtasan ng pinag-uusapan dito ha. Oh. Kung wala tayong utos, ano tayo? Oh. Bakit wala ba tayong utos? Kaya bakit wala tayong kautusan, tayong mga hentil? Sa minute, walang rule sa atin. Bakit? Tignan nyo sabi rito, no? Romans chapter 11 verse 30. Ang linaw dito, no? Noon, sino daw to? Noon, kayong mga hentil ay hindi sumusunod sa Diyos. Sino daw? Tayo mga hentil. Tayo daw hindi sumusunod sa Diyos. Bakit? Kasi wala naman tayong kautusan, kaya hindi tayo sumusunod sa Diyos. Sa mata nila, mga Hudyo. Ngunit ngayon, sumunod na ba sa utos? Hindi. Kayo ay tumanggap ng habag ng Diyos nang sumaway ang mga Hudyo. Di ba kayo naiiyak dito, natutuwa dito na tayo mga hentil, kinahabagan lang ng Diyos? Habag lang ang gusto lang ng Diyos sa atin. Tapos yung ibang pastor gusto ng utos. Puro utos daw, utos. Lahat ng sinabi sa Bible, utos. Oh. Nahabag lang ang Diyos sa atin, tanggapin natin yung kahabagan ng Diyos, naawa lang ang Diyos sa atin. Kaya wala ka talaga yung pagmamalaki kasi naawa lang ang Diyos sa atin, tayo mga hentil. Yun ang mensahe ng Diyos sa ating tayo mga hentil. Tayo mga Pilipino na hindi Hudyo.
Walang inuutos ang Diyos sa atin, pero iba gusto utos. Utos daw. Isa pa, no? Titus 3:5. Ito to, bakit daw tayo naligtas? Basa, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa. Ano ba yung mabubuting gawa? Yung pagsunod sa utos daw ng Diyos, na hindi naman tayo inuutosan. Kundi dahil sa kanyang, ano na naman, no? Ito nakakaiyak to, habag sa atin. Nahabag lang ang Diyos sa atin, mga kapatid. Gumising kayo, kayong mga naliligaw. Tayo ipinanganak na muli, na born again tayo sa magitan ng tubig at tayo rin binago ng Espiritu Santo. Lahat lang ito ay bakit? Dahil nahabag lang ang Diyos sa atin. Kaya ang nais pala ng Diyos sa atin na hindi pagsunod sa utos ng Diyos, kundi habag ang atin tanggapin kay Kristo. Habag, hindi utos. Yan po yung good news. Final verse, ito yung gospel ni Pablo. Alam na natin to, gasgas na to. Ephesians 2:8-9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob o awa lang ng Diyos o habag o regalo ng Diyos, tayo daw ay naligtas. Sa pamamagitan daw ng ng gawa ba? Hindi, ng pananampalataya pa rin. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, kundi hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Tingnan nyo na laging hinihiwalay ng gospel ni Pablo na wherein galing naman sa Panginoon to, yung mabubuting gawa, wala ka talagang iaambag. Kasi nga, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino man para wala maging mayabang sa langit. Kasi tinan nyo, kung pagalingan at kapapasunuran sa Diyos ang basehan ng iyong kaligtasan, sa langit maraming magiging mayabang. Ako naligtas kasi nagsabadista ako eh. Maganda yung religion namin, sumusunod sa Diyos. Kaya ako sumusunod kasi iglesia ni Kristo ako eh. Sabi sa Bible, kung walang iglesia, labas sa iglesia, maiimpyerno ka, walang kaligtasan sa labas ng iglesia. Me. Sumusunod ako sa Diyos kasi born again ako. Pastor nga ako eh. Sus. Hindi daw doon. Mabuti na lang ang ginawa ng Diyos, ang kaligtasan, habag lang niya. Kasi pag nasa langit ka, iisa ang sasabihin ng mga tao. Every tongue will confess totoo na si Jesus Christ ay Diyos and Savior. Ba't ka naligtas, Edwin? Ano ginagawa mo rito? Kaya ako naligtas kasi dahil lang dun dahil sa Kanya eh. Naawa lang sa akin tong Diyos na to na nakaupo sa trono na yan. Yan ang dahilan kung ba't ako naligtas. Lahat ng tao yun ang sasabihin sa langit. Kaya walang magiging mayabang sa langit eh. Kasi lahat ng tao, isa ang sasabihin, si Kristo lang eh. Totoo yung sinasabi sa Revelation, ang mga nilalang sa langit, ang mga tao sa langit, iisa ang pangalan lang ang tinataas, si Kristo. Bakit? Kasi, bakit? Sila eh. Kinahabagan lang sila ng Diyos. Yan ay relasyon sa Diyos. Sa tao, iba. Kagaya ng sinabi ko kahapon, kailangan mong gumawa ng mabuti. Kaya sabi sa verse 10, iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layunin na pinili ng Diyos sa mga ating pamanguna. Ano daw yung layuning pinili ng Diyos para sa ating natin pamanguna? Yung naligtas ka sa magitan ng kanyang habag at pananampalataya lamang. Kaya gumawa ka ng mabuti. Ang paggawa ng mabuti, madali na yon. Automatic na yun sa mga naliligtas. Aabuso ka pa ba sa kasalanan? Ba't mo aabusin ng kasalanan? Ang ganda-ganda ng good news. Lilibre ka na nga ni Kristo ng kaligtasan, tapos babasusin mo pa si Kristo magitan ng mga Tsaka pangatlo, gumawa ka man ng mali, makagawa ka man ng mali, hindi na apektado si Kristo sa iyo kapag nanampalataya ka sa Kanya, binayaran na ni Kristo yun. Ang problemahin mo lang sa tao,
Tingnan nyo, no? Ang tinuturo ko dito, full grace sa Diyos. Pero sa tao, walang full grace. Kapag nagkasala ka sa tao, under the law ka dyan. Oh. Pag-usapan na natin to kahapon. So ano ang big idea dito? Tapos na tayo Ang big idea dito, hanggat tumihinga ka pa, manampalataya ka na sa Kanya bago maging huli ang lahat. Manampalataya ka sa Kanya. Mga nanonood sa broadcast na to, manampalataya ka sa Kanya. Ikaw na nakikinig ngayon, no? Kung hindi ka pa sigurado sa iyong kaligtasan, manalangin tayo. Kung hindi ka pa sigurado, no? Lalo na ibang mga born again na gustong lumipat sa full grace na pananampalataya. Sumunod kayo sa panalangin. Mananalangin tayo. Sumunod kayo sa aking panalangin. At ito na ang araw ng iyong kaligtasan, December 24, 2024. Manalangin po tayo. Repeat after me sa mga gustong sumunod. Yung mga hindi sigurado pang ligtas sunod kayo dito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, salamat po sa iyo. Sa araw na ito ng Kapaskuhan, inaalala ko na po kung gaano ka kadakila. Naiintindihan ko na po kung bakit ka pinanganak sa Bethlehem. Kung bakit ikaw ay nangaral, nabuhay sa lupa para mamatay. Kaya Panginoon, mula ngayon sa oras na ito, pinananampalatayanan ko na po ang iyong tinapos sa krus ng Kalbaryo. Ako'y naligtas na. Ito ang aking pinananampalatayanan. Patawarin mo nga pala ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan din laban sa iyo at sa aking kapwa. Mula pagkabata hanggang sa oras na ito, nananampalataya ako na ako'y nilinis mo na ng iyong banal na dugo at alam ko na noon pa lang nakasulat na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa mga born again ngayon na akala nyo born again kayo pero hindi pala, sa mga gustong magpalit ng covenant sa Panginoon, sumunod kayo sa panalangin ito. Sabi mo, Panginoong Jesus, salamat Panginoon. Noon pa lamang, nagpakilala na kayo sa akin bilang aking Panginoon. Pero ngayon ko lang po naintindihan na ang iyong ginawa sa krus ay may silbi pala para sa akin. Kaya mula ngayon, mabubuhay na ako sa pananampalataya, hindi sa mga gawa. Nananampalataya ako sa iyong tinapos sa krus. Mula ngayon, mabubuhay na ako sa purong biyaya ng pagiging Kristiyano. Hindi sa aking mga gawa. Nananampalataya ako na ako'y pinatawad mo na, niligtas mo na, ginawang banal, pinagpala at pinaburan, at pinagaling sa lahat ng aking mga sakit karamdaman. Pananampalatayanan ko to habang buhay. Mula sa oras na ito, umaalis na ako sa pagiging perverted Christian to full grace, Lord. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin si Lord. Marami naligtas ngayon. Marami. Okay kapatid, kung isa ka dito sa nanalangin, sineryoso mong panalangin, seryoso ang Diyos sa iyo. Tinanggap niya yung panalangin mo at mula ngayon manampalataya ka sa Kanya. Baka makatulong tong channel na to, no, sa mga nanonood. Nawa nga makatulong to. Observe our channel. See the difference. Obserbahan nyo lang, mga kapatid, sa mga baguhan dito sa YouTube. Okay? So maraming salamat po, no. Merry Christmas po sa lahat. Sige, shoutout na tayo. Ayan. Okay. Okay, isa-isayin natin to, no. Yung mga nandito, ating listahan. Wait lang, Shoutout kay unang-una, Benamano. Kay kapatid na Hil Ozaki, kay Bahal Lima, Ragaspi. Sa Facebook tayo, Kay Giselle Alonte, Matmat, Neng Parion, Rosie Ramos Cayano.
Ay, may nagpapa-shoutout din pala sa akin. Sila, pangalan nito, Rosana Madrid na nasa Portland, Oregon. Shoutout po sa inyo. Okay. Si Laida Romero, Mailis Andal, Rodney Bergula, Mailis Andal dumadag, Edwin Seriles pala, Rose Binaventura, Obetan Balinado, Tito Recto, Senyorita Hashimoto, Kelo Mipig, Mary Jo Padilla, Ann Galvez, Senyorita Hashimoto, Aimee Eddie Geron, Laida Romero, Tito Recto, Venus Gra, Obetan Balinado, Senyorita Hashimoto. Okay, paulit-ulit naman. Mary Flor, Grabilido Banugan, Gerald Asarias. At sa mga nasa Google Meet naman, wait lamang pa. At yung mga nasa Google Meet, 33 pieces to. Salamat sa mga umaten. Kay Ofelia Tanteo, Annalyn Castro, Angelo Lucky Reyes, Angelo Lucky Reyes, maaga to, early birds to mga to. Annalyn Castro, Annalyn Mertansen, Shona Sapungan, Cleven Rico, Dulce Batias, Edgardo Sunga, Emil Matrona, Emmanuel Tolentino, Evelyn Tandugon, Gavin Ronda, Gerald Asarias, Grandpa Master, Jennifer Bibat, Jenny Tan, Jocelyn Villamartin, Larry Ardiles, Lex Colado, Malu Dalida, Mary Flor Padilla, Michelle Yodigo, Ning Parion, Ofelia Tanteo, Pasiano Bonso, Tracy SP John, Rolando Rojas, Ronald Talimpores, Rose Benaventura, Rosie Cayanong, Cyril Romero, Via Esguera. Maraming salamat po sa mga umaten. Ngayong umaga is already 7 a.m. Eksakto. Kay Vey Orihuela pala. Sige, kilala ko to, si Bella to . Okay, Bella, shout out, Venus Gra. Mga kapatid, Venus Gra. Mga kapatid, yung mga hindi ko nabanggit, sorry na, patawarin nyo na ako. Papapatawan nyo ba ako? Mga hindi ko natawag. Ang dami nyo Sorry na, wag na iyak. Sorry na, joke. Sige na mga kapatid, Merry Christmas ha. Bigyan nyo ng time ang inyong pamilya ngayong araw na ito. Please lamang po, wag na muna kayo kung ano-anong gagawin nyo. Yakapin nyo ang mga pamilya nyo, mag-pray kayo, mag-Noche Buena kayo, bahala kayo, mag-Netflix kayo maghapon, o kung mamamasyal kayo, bahala din kayo, tama-tama, hindi traffic ngayon, Okay? So, yun lamang po, mahal na mahal ko po kayong lahat, mga kapatid, I love you, mahal na mahal ko po kayo. Alam ng Diyos yan, God knows, mahal na mahal ko kayo. See you next time po, Merry Christmas po, mga kabiyaya. Merry Christmas po. Thank you Merry po. Christmas. Merry Christmas sa lahat. Merry Christmas sa lahat. Narito po sa lahat. Charito sa lahat. Merry Christmas. Pastor, Merry Christmas. Merry Christmas. Thank you so much po. Thank you, Pastor. Thank you. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus Christ. Pastor, Merry Thank you, Christmas Lord. po. Jesus, Merry Christmas. Merry Christmas po sa lahat ng intil na kapatid ko sa Full Grace. Thank you po. Okay, again, maraming salamat po. See you. Mamaya naka-upload to sa YouTube, 8 p.m. Naka-premiere. Panoorin lang sa mga hindi nakapanood. Salamat sa Panginoon, nakaraos sa ating gawain sa kabila na may mga technicality. Salamat po sa mga nagantay, yung mga hindi umalis nung nawala ako. Yung ni-rapture ako kanina, di ba ni-rapture ako, Bigla akong bumalik. Salamat sa mga hindi umalis, Salamat po. Okay, see you next time. Stay blessed po.